Ano ang kahulugan ng spiritual body? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Timmy Toledo. Hello sa iyo kapatid at nakikigala kami sa iyong karawan. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa spiritual body. So, the spiritual body is the type of body believers will receive at the future resurrection. So, ang ating Panginoon Jesucristo ay muling babalik. Yan po ay pangako niya at tayo bubuhayin niya mag-uli. At tayo po ay magkakaroon ng panibagong katawan. Yan po ay tinatawag na spiritual body. It does not mean an immaterial or ghost-like form. Hindi tayo parang multo. But a real glorified body fully suited for eternal life and perfectly responsive to the Spirit's leading. Hindi na tayo magkakasala. Paul contrasts the perishable, dishonored, and weak natural body with the imperishable, glorious, and powerful spiritual body. Just as Christ was raised bodily, ang ating Panginoon Jesucristo po ay muling binuhay at merong katawan ang ating Panginoon Jesucristo even right now, so also we will be raised bodily. Sa ganun ding kaparaanan, tayo muling bubuhay ng ating Panginoon at magkakaroon tayo ng kapareho niya na katawan na hindi na naghihirap, di nagugutom. In our case, hindi na magkakasala. Si Jesus kasi wala talaga siyang kasalanan, no? Kaya gagawin yung ating katawan, bubuhayin mag-uli, katulad ng katawan ng ating Panginoon Jesucristo na hindi na magkakasala. Just as Christ was raised bodily, so also we will be raised bodily, yet transformed. Our hope is not escaping the body. Mga kapatid, ang pag-asa natin ay hindi makatakas sa katawang ito, kundi tayo magkaroon ng bagong katawan. Hindi po gusto ng Diyos na tayo ay maging disembodied spirits, parang mga multo lang, no? Hindi yun ang plano ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng katawan, pero perpektong katawan. So, but in receiving a renewed body, a renewed incorruptible body that will never again be subject to sin, decay, or death. So, ito pong concept ng spiritual body, aralin niyo po mabuti, basahin niyo po mabuti. Nakaka-encourage po yan. Now, sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 15, 42 to 44. So will it be with the resurrection of the dead? Someday, magkakaroon ng muling pagkabuhay. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Now, tandaan natin mga kapatid, isa puso at isa isip talaga natin na tayo hindi mga espiritu na disembodied, walang katawan. Ang plano ng Diyos sa atin ay magkaroon ng katawan, laman, na perfect. Hindi na nagkakasala, hindi nagugutom, hindi nahihirapan. Yan po ay spiritual body. Hindi po totoo na pagpunta natin sa langit, yun na yung sitwasyon natin forever and ever na para tayong mga espiritu at kaluluwa lang, no? Minsan yun ang understanding natin. Tandaan natin, bitin yun. Ang complete salvation natin ay magkaroon tayo ng resurrected body. Tandaan natin yung salitang body. Kasi po ang Diyos, hindi siya concerned sa spirit lang o sa heaven lang. Concerned po ang Diyos maging sa ating laman at maging dito sa mundo na ito, sa creation. Napakahalaga po niyang theology na si Jesus nag-resurrect, muling nabuhay mula sa mga patay at meron siyang laman. Yung laman po hindi masama. Yung mundo hindi masama. Yan ay mabuti. Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti. Now, ito po yung katuruan natin ngayong araw. Number 1, we are called to be earthly, not worldly. Tinawag po tayo ng Diyos para mahalin ang nilikha niya. Itong mundong ito, itong planeta ito, yung buong creation. Bagamat, long time ago, maraming mga Christians, ang para bang gusto nilang i-abandona yung creation. I-abandona yung sarili, makatakas dito sa mundong ito, makatakas dito sa laman na ito. Kaya nga na-invento yung mga theology ng paglipad, lilipad ka, tatangayin ka, pupunta ka sa ibang lugar, na malayo ka na sa mundo, malayo ka na sa yan po ay paniniwala na yung mundo natin ay pasama ng pasama, yung laman ay masama, yung mga material ay masama. Mali po yun.
ang Diyos ang lumikha ng lahat ng ito. Ang Diyos ang lumikha ng planeta natin, ng mga bituin, ng mga puno, ng mga ilog. Ang Diyos ang lumikha ng ating katawan. At ayon po sa Biblia, lahat ng nilikha niya sa Genesis chapter 1, paulit-ulit sinasabi ng Diyos, it was good, it was good, it was good. Mabuti ang nilikha ng Diyos. And when God created humans, sabi ng Diyos, it was very good. Ibig sabihin, mabuti ang mundong ito. Hindi po ito masama. Kaya ang mga Kristiyano, tinawag tayong maging earthly. Ano po ibig sabihin ng earthly? Yung, mahirap kasi sa Tagalog makamundo negative agad yung nasa isip natin. Yung makamundo, yun yung worldly. Kaya sinasabi po sa 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17, do not love the world or anything in the world. Bakit sinasabi ng Biblia na wag nating mahalin yung world? Kasi sabi po rito, yung nasa mundo, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ang sinasabi ng Biblia na wag nating mahalin ay yung mundo na makamundo, yung masama. Yung puno ng pagnanasa ng laman, paggawa ng kasalanan. Yun yung hindi natin dapat ginagawa. Pero yung earth, yung planeta natin, dapat alagaan natin yan. Mahalin natin yung ating bansa, mahalin natin yung ating mundo. Dahil ito'y mabuti at nilikha ng Diyos. Alam niyo po, muntik na maraming mga Kristiyano in the past na talagang gusto nilang abandonahin lang yung mundo. Pero, kapag iniisip nila na si Jesus nag-resurrect, meron siyang laman, hindi sila natutuluyang, tingnan yung mundo na masama. Yung laman na masama. Kasi si Jesus nga nag-resurrect Merong laman. Tapos yung dulo ng Biblia, merong heaven and earth. New heavens and new earth. Ibig sabihin yung Diyos hindi lang concerned sa espiritu o tsaka sa heaven. He is concerned when it comes to the physical, yung laman at yung mundo natin, yung creation. Pangalawa po, we will be raised bodily, not just spiritually. Kaya po yung sinasabi ng Biblia, lagi po tayong babalik sa Biblia, mga kapatid. Minsan kasi maraming mga tao, mga Christians, na masyado nang naging heavenly, na masyado naging spiritual, na nakalimutan na yung earth, nakalimutan na rin yung laman, nakalimutan na rin yung ating planeta. Kaya po, pag bumalik ka sa Biblia, yung original, yan yung Biblia, yan yung basihan natin Yung Diyos, hindi gusto ng Diyos heaven lang o spiritual lang. Pati yung earth gusto niyang matubos, gusto niyang maisaayos. Pati yung creation gusto niyang maipanumbalik sa original na intention niya. We will be raised bodily. Yan ang nakasulat sa Biblia, spiritual body. Gusto niyang i-restore yung kalagayan natin katulad ng sa panahon nila Eva at Adan. Pero more than that, meron tayong glorified body. Pangatlo, we worship the Creator, not the creation. Ito po nagkakaroon ng problema kasi yung pagiging makamundo, ito po yung sinasamba mo na yung creation. Mas pinaprioritize mo na yung yaman ng mundo kesa sa Creator. Mas minamahal mo na yung salapi kesa dun sa lumikha ng lahat ng bagay. Kaya sinasabi ng Biblia, do not love the world. Pero hindi sinasabi ng Biblia, do not love our planet. Ang tinutukoy lang na do not love the world ay yung mga makakamundong bagay. Yun yung pagsamba sa creation. Yun yung pag-prioritize sa creation over the Creator. Kaya tandaan natin, mga kapatid, sa original design ng Diyos sa Genesis chapter 1, Creator muna, tapos creation. Yung buong creation nasa ilalim ng paanan ng Creator. Kaya, kung gusto nating bumalik dun sa original design ng Diyos, yung Creator lang ang sinasamba natin. Yung creation, ginagamit natin sa kapurihan ng Creator. Ang ginagawa ng tao, baligtad. Ginagamit yung Creator para magkaroon ng mga kapakinabangan sa creation. Imbis na you utilize the world for the glory of God, what they're doing is utilizing God in order to get more wealth. May mga maling mindset. So, bilang application po sa pinag-aaralan natin ito, number 1, be an earthly Christian. Tayo po mga Kristiyano, earthly din tayo mag-isip, hindi lang heavenly, earthly. How can we make this world like heaven? How can we make this earth like heaven? How can I make my family like heaven? How can I make my relationship with my spouse like heaven? How can I discipline my children like heaven?
paano magkakaroon ng pag-iibigan sa pamilya kung paano may pag-iibigan sa langit. Kaya napakaganda ng prayer ng ating Panginoon Jesucristo na tinuro sa mga disipulo. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kasi gusto ng ating Panginoong Jesucristo kung anong mabuting meron sa langit, ganun din sa lupa. Be an earthly Christian. Huwag puro sa langit na napabayaan na natin yung mundo na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Number 2, be an engaging citizen. Be an engaging citizen. Pag may nakikita ang corruption dito sa bansa natin, be a concerned citizen. Alam niyo po, nung yung doktrina ko pa dati, yung pangit pa, mali pa yung doktrina ko, nakala ko yung mundo pasama ng pasama. Wala akong pakialam sa mundo. Wala akong pakialam sa Pilipinas kasi yung Pilipinas pasama na ng pasama yan. Biblically speaking, yung mundo wala ng pag-asa, yung Pilipinas wala ng pag-asa. Ganyan yung mindset ko, kaya wala na akong pakialam talaga sa mundo. Puro ko heaven. Pero, nung naunawaan ko yung tamang doktrina na yung Diyos, concerned sa heaven, concerned din sa earth. At yung gusto niya, yung earth, maging katulad ng heaven. That's why we are colonizing earth. We're heavenizing earth. Be an engaging citizen. Sabi nga sa Jeremiah 29:7. Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Anong sabi ng Diyos sa kanyang bayan ng Israel nung na-exile sila sa Babylonia? Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na ipagdadalan ko sa inyo. Idalangin ninyo kay Yahweh, sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Paunlarin natin yung bansa natin. Kick out natin yung mga korap. Pagbutihin natin yung bansa natin. Kasi pag umunlad yung bansa natin, tayo rin ang makikinabang. And number 3 po, be an exalter of Christ. Be an exalter of Christ. Mga kapatid, tayo po someday magkakaroon ng spiritual body, yung perfect body, glorified body. At sa lahat ng mga activities na gagawin natin, by that time, lahat yun glorifying to God. We're exalting Jesus. Itataas natin si Jesus sa lahat ng mga activities natin. Pero hindi na natin aantayin na dumating pa sa ganung pagkakataon. Ngayon pa lang, we are exalter of Christ. Pag sinabi po natin exalt, tinataas. Kaya mga kapatid, isang challenge sa atin, no? Itaas natin ang ating Panginoon Jesucristo sa lahat ng ating ginagawa. Let's be vocal. Maging proud tayo na disipulo ng ating Panginoon Jesucristo. Nakakalungkot lang isipin, 10 taon ka na sa trabaho mo, yung mga katrabaho mo, hindi alam na Kristiyano ka pala. No? Maraming pagkakataon na parang mga nasa closet Christians na, aren't we proud of Jesus? Hindi ba tayo proud sa ating Panginoon Jesucristo? We're not telling people that we are followers of Jesus, that we are disciples of Jesus. We need to be vocal. Kailangan na tataas talaga ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating mga buhay, sa pamamagitan ng ating mga salita. Ipagmalaki natin ang ating Panginoong Jesucristo. You know, someday, yun talaga eh. Jesus will be exalted in our spiritual body. Pero ngayon pa lang, dapat na itataas ng pangalan ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng ating ginagawa. Today, you will be dealing with many people. You will talk with your friends, maybe neighbors. Taas mo ang ating Panginoong Jesucristo. Hayaan mong makilala kanila na proud na follower ni Jesus. So, itinataas natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng lupang katawan, kahit hindi pa tayo glorified body, no? Ngayon pa lang, nagpa-practice na tayo. Gusto ko tong topic na to na spiritual body kasi maunawaan natin na ibang klase. Si Lord concerned sa katawan natin. Si Lord concerned sa planeta natin, sa material world. Hindi siya puro heavenly and spiritual. God is concerned. Kaya nga nilikha niya ang buong creation eh. At ang original design ng Diyos sa buong creation ay itaas ang pangalan ng Diyos. Do it today. Para po sa ating discussion, why is it important to know that God cares about both the body and the spirit, the earth and heaven? Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for the glorious hope of the resurrection and the promise of a spiritual body. I now realize that the body is just as important as the spirit, and the earth is just as important as heaven. I praise you because you are not only the King of heaven,
but also the King over all the earth. I pray that I will become more vocal about my faith in Christ. May I become courageous in telling all people that I am a follower of Jesus. I am proud disciple of Jesus. May Christ be exalted in my life, my family, my work, my hobbies, and even in the smallest details of my daily activities. In Christ's name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakikiisa po dito sa ating daily devotions kasama natin araw-araw. Kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.